Isang magandang balita dahil tuluyan ng magkakaayos ang dalawang ito na sina Ansing at Inday Okray matapos ang matagal ding hindi pagkakaunawaan na naging usap-usapan sa social media. Kung matatandaan natin, nagsimula ang kanilang alitan nang magkaroon umano ng mga patutsada. Marami ang nakapansin na sa ilang videos ni Inday Okray ay may mga pahayag na iniuugnay kay Ansing. Dahil dito, unti-unting lumaki ang isyu at naging usap-usapan ng kanilang mga taga-subaybay. Dumating pa sa punto na nagtagpo ang kanilang landas sa isang lugar. Doon ay hindi na napigilan ni Ansing na kausapin ng personal si Inday Okray tungkol sa mga isyong umiikot. Nagkaroon sila ng mainit na palitan ng salita, at maraming nakakita na talagang mataas ang emosyon ng magkabilang panig noong mga panahong iyon. Ang sabi nga ng netizen na ito, pag naumpisahan na ganyan ang ugali ng isang tao, hindi na yan magbabago. Sa halip, hingi pa rin yan kasi hindi makontento sa anumang meron siya. Ipinapahayag niya ang kanyang personal na pananaw na mahirap baguhin ang ugali ng isang tao kapag ito ay matagal nang nakasanayan. Para sa kanya, ang isang taong hindi marunong makontento ay maaaring patuloy na maghanap o humingi ng higit pa. Isa itong opinyon batay sa kanyang obserbasyon at karanasan. May mga pagkakataon na mahirap talagang baguhin ang ugali, ngunit naniniwala rin ako na walang taong hindi kayang magbago kung may tunay na pagsisisi, tamang gabay, at kusang loob na pagnanais na maging mas mabuting tao. Marami ng mga tao ang nagpatunay na posible ang pagbabago kapag natuto sa mga pagkakamali at pinili ang tamang landas. Kaya mas mabuti pa ring bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na ipakita ang kanilang pagbabago at suportahan ang mga positibong hakbang na ginagawa nila. Ang pagpapatawad, pag-unawa, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay nakakatulong upang mas maging maayos ang samahan ng lahat. Ang sabi naman ng komento na ito, sa totoo lang para sa akin, napaganda pa ang pang-aaway nila dahil nagkaroon ng blessing si Ansing. Ang mahalaga, nagkasundo na sila. Happy ang lahat. Ipinapahayag niya ang kanyang pananaw na kahit dumaan sa hindi pagkakaunawaan ang dalawang panig, may mabuting naging bunga rin ito. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nagkaayos na sila at masaya na ang lahat ng sumusuporta sa kanila. Ipinapakita nito na ang pagpapatawad at pagkakasundo ay mas mahalaga kaysa manatili sa alitan. Maganda ang mensahe ng komentong ito dahil nakatuon ito sa positibong resulta ng pangyayari. Totoo na sa buhay, may mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, ngunit kapag pinili ng mga tao ang pag-uusap, pagpapatawad, at pagrespeto sa isa't isa, mas nagiging magaan ang lahat. Mas nakakatuwang makita ang mga taong nagkakaisa kaysa nag-aaway, at sana ay magsilbi itong inspirasyon na mas piliin ang kapayapaan at magandang samahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang umaasa na balang araw ay maaayos din ang kanilang hindi pagkakaunawaan. At mukhang iyon na nga ang nangyayari ngayon. Sa pinakahuling video, makikita na iba na ang takbo ng kanilang kwento. Sa halip na bangayan at sagutan, mas maayos na ang kanilang pag-uusap. Kapansin-pansin din na mas kalmado na ang kanilang mga kilos at handa na silang magbigay ng pagkakataon sa isa't isa upang maayos ang mga dating tampuhan. Sa totoo lang, mas maganda ang ganitong klase ng balita. Sa panahon ngayon na napakaraming negatibong usapin sa social media, nakakatuwang makakita ng mga taong pinipiling magpatawad at magkaayos. Hindi man mabura agad ang mga nangyari noon, ang mahalaga ay nagsisimula silang bumuo ng panibagong kabanata na mas maayos at mas positibo. Sana ay magsilbi itong inspirasyon hindi lamang sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa ating lahat. Kapag may hindi pagkakaunawaan, mas mabuti pa ring piliin ang pag-uusap, pag-unawa, at respeto kaysa sa patuloy na awayan. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan at umaasa tayong tuluyan ng magtutuloy ang kanilang maayos na samahan. Marahil ito na ang simula ng isang bagong yugto kung saan mas paiiralin na nila ang pagkakaibigan at kapayapaan kaysa sa hindi pagkakaunawaan. Ano naman ang masasabi ninyo sa naging pagkakaayos nina Ansing at Inday Okray? Sa inyong palagay, ito na kaya ang simula ng kanilang tuluyang pagkakaibigan?